Samantala, mainit na pinag-uusapan ngayon ay ang lumalalang trapiko sa Metro Manila. Kaya naman ang ilang lokal na pamahalaan, kanya-kanya na ng solusyon para maibsan ito. Isa na nga rito ay ang pagpapatupad ng bus ban at ang revised number coding. Kaya naman para talakayin ang mga naturang usapin, makakapanayam natin dito live sa PTV News si Obet Martin ng Pasang Mazda para pag-usapan ang hinaing na ito. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, Pia, at sa mga nanood sa atin ngayon sa Balitaan sa NTV4. Okay, Ka-Obet, medyo pa iba-iba ng desisyon sa Manila kung saan nung una bawal ang mga bus pero ngayon pinayagan na ang ilang prangkisa. Ano po ang inyong saloobin dito? Well, dito sa ginawa ng ating Pangulong Erap at Vice Mayor Isko ay natutuwa ang transport sapagkat nililinaw natin mabuti ang mga nangyayari sa Maynila. Una, ang layunin ng Pangulong Erap ay linisin ang Maynila, paluwagin ang trapiko para ang komersyo ay maging maayos. Ito na may sinasang-ayunan ng mga bus operators, lalo na kami sa hanay ng jeepney sa Pasang Mazda. At may mga recommendation din kami sa kanya kung paano paluluwag ang trapiko sa ating Maynila. So, Ka-Obet, nabanggit nyo yung rekomendasyon ninyo para kay Mayor Erap. Ano po ito, sir? Well, dito, Pia, dala ko nga rito yung mga verification franchise sa LTFRB. Dito, ang basis lang ay, ang bumibiyahin, dumadaan sa Maynila ay nasa 1,573. Ang AUB ay nasa 3,826. At ang jeepneys ay nasa 14,308. Kung susumahin natin lahat ito, Pia, nasa almost 20,000. Balit ito, alisin natin ng 20% ito dahil ngayon yung mga color coding, mga nasa 15,000. Pero ang isang mabigat pang problema rito, Pia, para sa kaalaman ng ating mga mananakit nanonood ngayon, yung mga nag-o-operate na colorum, yung mga nag-o-operate ng out of line, nasa more than 1,000 units yan, buses, jeepneys, and AUB. Kung ito pong lahat na ito'y mawawala, palagay ko yung tinutukay ng ating Pangulong Mayor Erap at Vice Isko Moreno na lumog ang Maynila, luluwag po ang trapiko. Nakita natin sa ginawa nilang resolution ay pinatupad, lumuwag po. Pero tignan din po natin sa isang parte yung mga mananakay natin, yung sitwasyon din po ng mga buses natin. Kanya sila po ay nagpahayag, nagsumitin ng mga position paper sa kagalang-galang Pangulong Mayor Erap at kay Vice Isko kung paano sila makakatulong sa Maynila para lumog po ang trapiko. Ka-Obet, kung ordinaryong tao ka, paano mo ba malalaman kung ang isang bus ay kolorum? Well, ganito lang yan, Pia, alam mo, only in the Philippines to, maraming magagaling tayong operador ng taxi, bus, jeepneys, yung mga kambal plaka. Yan kasi nanganganak yan, nagkaapo na. Ito isang layo, isa pa yung problema to ng board, ng LTFRB, kaya kailangan katulong din tayo ng LTFRB dito, ng LTO, para matanggal lahat ng mga gawain pa ng mga operator. Yung kambal plaka, madali mong matitrace yan, doble ang plaka, ikakabit sa iba para mag-operate. Yun naman mga kolorum, ito po'y pinapayuhan ko ng ating mananakay, huwag po kayong sasakay sa mga puting plaka. Ito po'y kolorum. At kung magkaroon ko ng aksidente rito, hindi ko ipananagutan ng insurance. Sumakay po kayo doon sa mga yellow plates. Pagkasakay po rin nyo, kunin nyo ang plate number, kunin nyo ang ruta at ilista nyo kung magkaroon po ng aksidente. Ito po'y madaling i-verify sa Land Transportation Franchising Regulatory Board. Ka-Obet, gaano katotoo itong nadiskubre ng Manila government sa katiwalian daw na ginagawa ng ilang bus operators tungkol sa kanilang prangkisa? Kinokopya lang daw po nila ito para makabiyahe sila ng doble. Ano po reaction nito? Yan ang nga, Pia, ang kailangan natin ay, sabi ko nga, kausap ko si Executive Director Attorney Bobit Cabrera at si Vice Isko Moreno at kailangan magkaroon ng pagtutulong ang ating LTFRB, ang ating lokal na pamahalaan ng Maynila para makuha nila yung mga lehitimong prangkisa na ibibigay sa ating sa Maynila para yun po ang magiging basihan nila. Para maiwasan po yan, kailangan mayroong mga franchise verification. Lahat po ng papasok ng buses, jeepneys coming from the north and south, kailangan ma-verify sa LTFRB kung sila po ba'y legit na may franchise. At kung ito ito po yung advice ko lang at papayo ko rin. Siguro maglagay ng sticker ang City of Manila na itong jeepney pwedeng dumaan ng Maynila, pwedeng bumiyahe sa Maynila. Yan po yung isang malaking bagay para maiwasan, mawala po ang traffic sa Maynila na programa ni Pangulong Erap at Vice Isko. Ka-Obet, kailan kaya kayo ulit mag-uusap ng mga transport groups dyan sa lokal na pamahalaan ng Maynila? At yung nangyaring pag-uusap po noon, kamusta po ito, sir? Medyo nasolusyonan ba? Well, yung pag-uusap po, may nakatakda kami pag-uusap ngayong alas 3:30 sa opisina ng ating Vice Mayor Isko Moreno, kasama ko po ang mga buses. At yung pong nakaraang pag-uusap,
ay nagkausap po kami ni Letlet Sarcal, yung chairman ng Transport Committee, na pinagsumiti po sila ng position paper. At doon po sa position paper na yun, nakasaad po yung mga loading, unloading, at magaganda po ang kanilang mga panukala para makatulong luba sa pag-aalis ng pagsisikip ng trapiko sa Maynila. Maganda po yung kanilang mga panukala na yan. Siguro dapat bigyan lang po ng focus ng ating local government, ng ating Pangulong Mayor at ng ating Vice Mayor. Ka-Obet, before this bus ban, yung MMDA sumiti rin o nagpaplano ng revised number coding. Do you think, sir, magandang solusyon po ba ito para din maibsan yung trapiko sa ilang Metro Manila? Alam mo, Pia, may mga programang ating pamahalaan gaya ng MMDA kay Chairman Francis Tolentino, pero siguro ang higit dito sa lahat, kanilang usisain, bigyan pansin yung mga prangkisa ng bus na lalo nag-ooperate sa EDSA. Marami pa rin dyan nag-ooperate na kolorum, marami rin nag-ooperate na out of line. Siguro bigyan lang to ng focus. Ako nga ay may suggestion kay Chairman, ewan ko kung matatandaan niya, maglagay tayo nung ando sa going to Baclaran, meron tayo isang fixed post dyan na MMDA, andyan ang LTFRB, andyan ang PNP, na sisitahin lahat ang mga bus na yan para isang fixed post doon. Dahil sa kabila naman, going to north, ganun din po. Palagay ko isang bagay na napakaganda yan para matulungan natin ang ating pamahalaan na mawala ang mga kolorum na yan. I agree, no, sir. Kailan kaya natin uulitin yan kay MMDA Chairman Francis Tolentino? Well, papasyalan ko po siya at ito isang minumungkahi ko sa kanya para maibsan ang traffic sapagkat yung pong operation dito, huli doon, hindi ako piya naniniwalang na-ooperate ng gusto yan. Kailangan fixed post. Lahat ng bus dyan, akala nilang nag-ooperate ng out of line because andyan ng LTFRB. It's a joint operation, MMDA, LTFRB at ang ating kapulisang lokal. Hulihin lahat yan. Sa aking pananaw, Pia, ay gaganda at magiging maluwag ang trapiko sa EDSA. Sir, medyo lilis lang tayo ng konti. Medyo matagal na ito. Kamusta na itong ating pantawid pasada para sa ilang mga drivers? Kamusta na ito, sir? Medyo nalilest update tayo dito. Alam mo, Pia, napakaganda ng tanong mo sapagkat ito nga, noong September 2011, nasa Malacanang kami at ang ating Pangulong Pinoy sa kanyang programa sa Matwid na Daan. Natutuwa ako sapagkat nagkaroon siya ng direktiba kay Secretary Maruas noong panahon na yan at kay Secretary Almendras na tulungan ang hanay ng pampublikong sakyan ng transport group. At yan nga, yung pantawid pasada na yan ay nakatulong ng malaki, pero sabi ko nga, this is only a band-aid solution. Isang araw, bukas, nakanganga kami. Bakit hindi tayo humanap ng mga alternatibong pamamaraan na makatutulong ng higit sa transport, yung hybrid, alternative fuels, na tulungan ng pinansyal ang transport. Kesa yung nagastos na 250 million na pinakinabangan. Maganda yung programa ng Pangulo, pero sabi ko nga kung ito ilalagay pa natin sa isang bagay na long range, gaya ng mga alternative fuels, repowering, iyon ay matagal na paikinabangan ng mga driver. At alam mo nga, Pia, yung pampera na yan, kakausapin ko ang ating DOE at aming pag-uulatin sila na magkano po ba ang perang natitira out of the 500 million na inilaan ng ating pamahalaan para sa transport. So, Ka-Obet, are you saying na magkakaroon din ng investigasyon sa bagay na yan? Well, yun po ang layunin ng Pasang Master na aming paimbestigahan, ipa-audit, at malaman pa namin dyan, Pia, kung yung bang matitirang pera dyan na ayon kay former Yusek Layog ng DOE ay meron pang 250 million pesos na nakalaan sa transport group. At siguro dito, hihilingin na rin sa ating kagalang-galang na Pangulong Pinoy na sana po idalin na sa transport to at may programa namin ng maganda na long range na hindi po yung naibsal lang sa araw na ito, bukas, nakanganga naman ang mga driver. Okay. Ka-Obet, panghuli na lang po, ano ang inyong mensahe sa publiko at ilang transport groups? Well, siguro po sa mga mananakay natin, lalo yung papunta sa Maynila, ako po yung naikiusap sa inyo na wag po kayong magagalit. Magtiyaga po tayo, magmasid tayo. Tingnan po natin yung proyekto ng Pangulong Mayor Erap, Vice Isko Moreno, para po sa kagandahan ng Maynila. At alam ko po na sila may mga puso rin, tao rin yan, na nararamdaman, nadadama ang problema natin. Dangan nga lamang po, bigyan natin silang panahon doon sa pagsasayos ng trapiko sa Maynila. Una, ang layunin ko, gumanda ang mga takbo ng negosyo at ang traffic ay pag maluwag yan, Pia, alam mo naman,
tuloy-tuloy ang negosyo sa pag-unlad. Siguro yan ang layunin. At sa hanay naman ng transportasyon, sa buses, sa iba pa, sa mga taxis, siguro po yung magkaroon tayo ng pag-iisa ngayon, lalo na yung tumataas na presyo ng petrolyo. Ako'y nananawagan din sa kanila na magkaroon tayo ng pag-iisa. Ilahad natin sa ating kagalang-galang na Pangulong Pinoy ang ating problema. At alam ko po naman na ang Pangulong Pinoy, doon sa layunin niyang matwid na daan, tutulong po yan para sa kayusan ng transportasyon at higit sa lahat sa ating sambayan ng Pilipino. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Ka Obet Martin ng Pasang Mazda.